Good morning. Tara, basa tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 17 December 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 17 sa Tesalonica. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa istorya na rin ni Jesus. Gawa, chapter 17, verse 1. Dumaan sina Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Tesalonica. Sa lungsod na ito may sinagoga ang mga Hudyo, verse 2, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya ay pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo tuwing araw ng pamamahinga siya ay nakikipagpaliwanagan sa kanila tungkol sa kasulatan, verse 3. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangang magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Verse 4, naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila, gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Grego. Verse 5, ngunit nainggit ang mga Hudyo kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Verse 6, nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid na iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw, ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Verse 7, at sila'y pinatuloy ni Jason. Nilabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Jesus. Verse 8, kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Verse 9, si Jason at ang kanyang mga kasamay pinagpiyansa ng mga pinuno bago pinalaya. Nandito na tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 10. Sa Berea. Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at sila sa Berea. Pagdating doon, sila pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonica. Wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Grego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Verse 13, subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonica na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulan ang taong bayan upang gumawa ng gulo. Verse 14, kaya't si Pablo'y dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat, ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Verse 15, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos nagbalik sila sa Berea, taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa Atenas. Gawa, chapter 17, verse 16. Habang sina Silas at Timoteo ay hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng Diyos-Diyusan ang lungsod. Labis niyang ikinalungkot iyon. Verse 17, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa loob. Verse 17 guys. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga debotong tao at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Verse 18, subalit nakipagtalo sa kanya ang ilang pilosopong Epicoryo at Stoico. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila iyon dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Verse 19, siya isinama nila sa iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Verse 20, bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kaya't nais naming malaman ang kahulugan nito. Verse 21, sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo.
Gawa chapter 17 verse 22, tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Verse 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi ninyo kung nakikilala ay siya kung ipinapahayag sa inyo. Verse 24, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa, hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao, sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Verse 26, mula sa isang tao ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo, itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Verse 27, ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang paghahanap siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Verse 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Verse 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Verse 30, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng mga taong iyon ay kanyang muling binuhay. Verse 32, nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. Gawa chapter 17 verse 33. At iniwan ni Pablo ang mga tao. Verse 34, may ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos, kabilang dito sina Dionisio na kaanib ng kapulungang tinatawag na Areopago, isang babaeng nagngangalang Damaris at marami pang iba. Guys, sometimes hindi mo talaga mapipilit ang mga tao na maniwala kay Jesus. Kumbaga sa katulad nitong sa verse 34, may ilang naniwala sa kanya at nanalig sa Diyos. Kumbaga nagpalaganap ng magandang balita si Pablo, diba? Pero hindi lahat naniniwala. So, ibig sabihin guys, katulad, for example na lang tayong OFW. Pag pumunta tayo sa isang bansa na hindi si Jesus ang sinasamba nila, dapat igalang natin. For example, nandoon tayo sa Islam country. Alam nyo, ang batas nila na mahigpit talaga, na pag makagawa ka ng kasalanan is may parusang kamatayan. Dapat sumunod tayo sa konstitusyon nila, sa batas nila. Kasi dayo lang tayo. Kumbaga hindi man kayo naniniwala sa pananampalataya nila, pero dapat huwag kayong gumawa ng labag din sa batas ng pananampalataya nila. Ganun lang yung kasimple. Kaya nga lagi kong sinasabi itong Bible, ang lagi nating nababasa is bansang Israel, tapos ipinapalaganap yung panahon ni Jesus, yung mga nagawa niyang dito sa lupa, nung nandito pa siya sa lupa. Pero bakit di natin isipin guys, ngayong mga generation natin, tayo mga Pilipino, dapat basahin din natin yung history natin, history ng Pilipinas. Nung bago tayo sa Copen, before
dumating ang Kastila sa bansa natin. Kasi di ba sinakop tayo ng almost 400 years ng Kastila, ng bansang Espanyol, ng bansang Espanyol. Bakit hindi natin balikan sa history natin, ano ba ang pananampalataya ng mga ninuno natin? Kasi tayo guys, naanuhan na lang tayo, na influensyahan na lang tayo ng mga bansang sumakop sa atin. Yung panahon ng Spaniard, Roma Katoliko ang inano sa atin, dinala. Panahon ng Amerikano is Protestant ang dala-dala nila. So tayong mga original talagang ninuno natin, ano ba ang religion ano ba ang pananampalataya na nakagis na ng mga ninuno natin before pa tayo sinakop. Tapos mayroon pa, ano ba, nung nakikipaglaban ba yung mga heroes natin, ano ba ang dala-dala nilang religion? So yun talagang isa kong inaano na dapat ipalaganap din natin sa, kung mayroon lang translation yung sa iba-ibang lingwahe yung ating history of the Filipino people, baka pareho din sa Bible na lumaganap din siya sa buong daigdig, diba? Kasi yung mga nakasulat dito guys, mga nangyari na kaya nga isinulat, diba? So, mga nangyari na sa kanila. So, ang kuhanin natin dito, yung magandang karakter, magandang kautusan. Pero sabi nga sa atin, kahit nga sa Pilipinas, mayroon na tayong mga batas na obsolete na, hindi na akma sa generation natin. So, wag na nating kuhanin yun. So, kaya ngayon may mga senator tayo at mga congressmen na yung sa kamera natin na gumagawa ng batas na ayon sa ating henerasyon. Ganon din dapat tayo mamuhay guys. Hindi yung namumuhay tayo sa nakaraan. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa nakaraan talaga, sa past. So, ang importante sa atin yung ngayon. So, kung pilitin mong maging banal para kahit paano, kalugod-lugod ka sa kingdom ni Father God. Diba? Bye everyone. God bless.